Hi, it's Jace. I hope you're feeling cute today. Good day, everyone. My name is Jacelyn B. Santos. I am a first year student of Computer Science at Quezon City University. So today, we're gonna discuss about conditional statements. So, para naman to sa mga nag-code kagaya namin na mga computer science, at pag-aaralan natin ano nga ba yung conditional statement or yan, ano ba yung use niya sa Java. So next, before we proceed, para alamin natin kung ano yung conditional statement. Ano ba yung magiging part or takbo ng discussions natin? So, ang discussions natin will have 5 parts. First is, ang itatalakay natin is paano ba natin tuturuan yung code natin na mag-isip or mag-desisyon? Next, ano nga ba yung if statement? What is if else and what is if else else if statement? Ano ba yung nested if, then switch statement? So, yun yung magiging 5 parte ng ating discussion for today. So, let's proceed. Ano ba yung control structure? So, sa program flow kasi natin, 'di ba, meron tayong conditional statement. Pero dito sa conditional statement, meron tayong tinatawag na control structure. Control structure allows us to change the ordering of how the statement in our program are executed. So, parang ito yung magiging way natin para maiba yung takbo ng program natin. Kasi lagi natin isipin na pagka yung code natin, para lang siyang isang trend na dire-diretso yung takbo. And para siyang train track na dire-diretso yung takbo. Ayan. So, dito, meron tayong dalawang types. Ang control structure, meron tayong dalawang types, which is, first, decision control structure na yun yung magiging focus ng discussions natin today. It allows us to select a specific section of code to be executed. So, kung ang control structure, hinahayaan tayong magbago yung order. Ang decision control structure naman, it allows us na pumili or make a decision kaya gaya nga nung decision control structure. So, pinayaan niya tayong pumili ng code na gusto lang nating pagganahin or i-go through nung program. Next is repetition control structure. Ano nga ba yung repetition control structure? It allows us to execute a specific block of code na kaya nating i-run ng multiple times or number of times. So, since yung magiging focus natin today is yung decision control structure. So, alamin natin ano nga ba yung nakapaloob sa kanya sa decision control structure. Next, decision control structure is a Java statement that allows us to select and execute specific block of code while skipping other sections. Hinahayaan niya tayong pumili ng kung ano lang yung gusto nating patakbuhin dun sa program natin. So, isipin na lang natin, kung ang code natin ay isang train or isang train track na dire-diretso, ang decision control structure, ito naman yung ibang daan na pwedeng daanan ng ating program. So, meron tayong tatlong type ng statement na nakapaloob sa decision control structure. Una is yung if statement, second, if else statement, then third, if else if statement. So, kahit parang tongue twister na tong third natin, pero ayun, malalaman natin mamaya sa further discussion natin kung ano nga ba yung pinagkaibahan ni if else, ni if at ni if else else if statement. So, dito tayo sa if statement. If statement specifies that a statement or a block of code will be executed if and only if a certain Boolean statement is true. So, dito, dalawa lang yung magiging result niya kasi Boolean nga. So, pag Boolean, ibig sabihin nun, true or false lang. Ito yung syntax niya. Ito yung if natin. Kailangan pagka nagko-code tayo, yung magde-declare tayo ng if, tapos sa tabi ng if natin, may makikita kayong parenthesis. Tapos dun sa parenthesis na nakatabi kay if, dito naman ilalagay yung condition or yung expression. So, tignan natin ano nga ba yung
flowchart niya. So, dito sa flowchart ng if statement, ito yung condition natin. Ayan yung condition block. Tapos, makikita nyo dito, pagka nag-fall siya, mag-e-end agad yung code natin. Meaning, tapos na siya. Like, may isang, ano lang siya, may isang may isa lang siyang code na ipiprint. Pero pag nag-true siya, makakapasok siya dyan sa condition natin, tapos mag-go through niya tong code na to. So, dito tayo sa coding guidelines. Ano ba yung mga dapat tandaan pagka gumagamit tayo ng if statement? First, the Boolean expression part of a statement should evaluate to a Boolean value. That means that the execution of the condition should either result to a value of true or false. So, yun lang yung kailangan natin tandaan. Pagka gumamit tayo ng Boolean expression, kailangan dalawa lang yung magiging value niya. Meaning, true or false lang talaga. Kasi Boolean nga. So, dito tayo sa next naman. Indent the statement inside the if block. 2. That means that the execution of the condition should either result to a value of true or false. So, yun lang yung kailangan natin tandaan. Pagka gumamit tayo ng Boolean expression, kailangan dalawa lang yung magiging value niya. Meaning, true or false lang talaga. Kasi Boolean nga. So, kagaya nung kanina, yun yung magandang example nun. So, dito tayo sa next naman. Indent the statement inside the if block. So, yung kanina, ayan, tingnan natin. Dito, pag nakita nyo, yung system out print line na natin na nasa loob nasa baba ni if statement natin, naka-indent siya. Meaning, nasa loob kasi siya nung ating if statement. So, ayan, dun kanino wala siyang curly braces, no? Pero dapat may curly braces talaga yun. Pero since ano pa lang naman yun, syntax pa lang. Dito makikita nyo dito, for example, if tapos Boolean expression, yun yung condition nyo. Tapos, sabi ko sa inyo, dapat meron siyang curly braces bago ka maglagay ng statement para alam ni code natin na nasa loob siya ng if statement. So, ayan, pag nag-true siya, ito yung ipiprint niya na statement. Since tapos na tayo sa if statement, ipapakita ko naman paano naman i-apply tong if statement natin. Paano ba gawin to sa pagdating sa code na. Paano ba natin i-code si if statement? So, kagaya ng sinabi ko kanina, mag-i-initialize muna tayo. So, ang i-initialize muna natin is yung age. So, sabihin natin na 18 yan. Tapos, ayan. So, ang gusto nating makita dito sa condition natin, your age must be 18 bago ka makapasok. So, para makapasok tayo, mag-initialize tayo ng age. Tapos, tsaka natin ipapasok si if statement. So, ang magiging condition natin, age is greater than or equal to 18. So, dito sa condition natin dito, pagka 18 siya or equal to 18, ang ipiprint niya is yung you can enter. So, try natin i-run. So, ayan. So, pag nirun natin siya, you can enter kasi 18 siya. So, nasatisfy niya yung condition. Pero, paano naman? Paano nilagyan natin? Pagka tinanggalan natin ito na equal. Try natin. Ayan. Ayan. So, dito makikita natin, walang nag-print kasi wala naman tayong condition na pupuntahan pag nag-fall siya. So, talagang mag-end lang yung code or wala siyang ipiprint. Pero, kasi pagka tinanggal mo yung equal dun sa condition, meaning, kahit yung 18 na age, hindi siya kikilan or hindi siya makakapasok pa rin kahit 18 siya. Kasi ang condition dito, pagka in-interpret mo yung condition, age is greater than 18. So, yung 18 hindi siya kasama. So pagka ganun, kailangan mo maglagay ng equal para yung mismong age na 18, makakasama siya. Or pagka 18 siya, makakasama pa rin siya. So, lagay naman natin dito. Paano naman pag 12? Tingnan natin kung kung ano yung magiging kakalabasan niya. So, ayun, code execution successful kasi wala siyang ipinrint. Kasi wala naman nang pupuntahan yung ating code. So, ayan, kagaya ng sinabi ko kanina, yung indent, lagi naka-indent yan. So, ayan. So, proceed naman tayo let's proceed sa if-else statement. Alright, so nandito na tayo sa end ng ating discussion. So, I hope you, madami kayo na-understood sa ating discussion. Though, medyo simple lang naman yung discussions natin and wala masyadong fun fact din yan. Pero, I hope madami pa rin kayo natutunan and ma-apply nyo pa rin lahat ng lessons na nabigay ko sa inyo ngayon araw. So, again, for this video, my name is Jace and I hope you felt cute today.